Kinumpirma ng AFP ang naiulat na pagdaan ng isang Russian attack submarine sa West Philippine Sea nitong Huwebes, November 28. Ayon sa Philippine Navy, namataan ito sa 18 nautical miles west ng Cape Calavite, Occidental, Mindoro. Nabigla kami. Bakit may na-detect ang Russian submarine? Sapagkat hindi naman pangkaraniwan na may dumadaan sa atin na submarine. Kaya nung na-detect ng ating iba't ibang sensors at naipasa ang report, nabigla kami. Ang kagandahan doon, nakapag-responde naman tayo. Ayon sa National Security Council, nagpalipas lang daw ang submarine ng sama ng panahon bago tuluyang lumabas sa karagatang sakop ng Pilipinas pabalik sa Russia. Nung nalaman natin itong sitwasyon na ito, nagpadala kaagad tayo ng mga assets natin. Nagpadala tayo ng mga eroplano para ma-monitor natin kung ano yung ginagawa ng Russian submarine na ito sa ating exclusive economic zone. At nagpadala din tayo ng isang frigate, yung ating missile frigate, yung BRP Jose Rizal, para i-shadow itong submarine na pumasok sa ating exclusive economic zone. Nag-exercise lang din daw ng kanilang freedom of navigation sa high seas ang submarine. Pero ikinabahala pa rin ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipapaubaya na rin daw niya ang issue sa Armed Forces of the Philippines. That's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. Nauna na ring iniulat ng international media na mas pinaigting ng China at Russia ang kanilang joint military exercises. Namataan din umano ang submarine sa Japan na may territorial dispute din sa Russia at China. Hindi naman daw dapat ikabahala ang pagdaan ng submarine ayon kay UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director Professor J. Batong Bakal. Wala namang negative implication yung pagdaan niya kasi daanan naman talaga yun ng lahat ng uri ng barko yung area na yun. On the surface, actually that's even, you could consider that as a friend. Ayon sa eksperto sa maritime law, mas magandang tingnan sa issue na nag-improve na ang ating kapasidad sa pag-monitor sa mga foreign vessel na dumadaan sa ating exclusive economic zone. Isang hakbang paakyat sa mas maigting na pagbabantay sa ating teritoryo. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.